magtayo ako ng hotline. Ang number na hinihingi ko po sa Smart pati Globe, 8888. Kung may reklamo kayo, nandyan yan sa Malacanang. Kung kayo'y inabuso, kung kayo'y pinagsamantalahan, kung may hindi kayo nagustuhan sa gobyerno, tumawag kayo day and night. At yung mga importanteng problema na nakikita ko, aksyonan ko kaagad. At kung hindi ko tawagan yung mayor, tawagan ko yung barangay captain ninyo at yung pulis. At kung yung pulis naman ang nirereklamo ninyo, tawagan mo ako. Wag lang kayong magsinungaling. Just tell me the truth. Wag kayong mag-imbento ng istorya. Pati yung totoo yung reklamo mo sa gobyerno, o talagang ikaw na may walang kain itong araw na ito, ay di madali yan. At marami tayong paraan kung paano ako makatulong. Basta nandyan yung 8888, 4 na 8, yun ang tawagan ninyo. O kung gusto mo lang manligaw ng operator na babae, tawagan mo lang. Kaya wag mong ubusin ang panahon ng gobyerno. Tama na magsabi, operator ba to? Maganda ka ba? I love you. Okay na yan. Ha? So yan ang mga pangako ko noon na ngayon bumalik ako para sabihin sa inyo, tutuparin ko yan. Para maabot ng publiko ang serbisyo ng pamahalaan, maaari niyong isumbong ang nalalamang katiwalian at iba pang reklamo sa programang 8888 dito sa PTV. Mga kababayan, ang 1 ng Agosto nang ilunsad ang 8888 hotline bilang bahagi ng proyekto ni Pangulong Rodrigo Duterte na mapalapit at makatulong sa lahat ng mga Pilipino. Lahat po ng klase ng reklamo ay pwedeng itawag dito dahil ang 8888 hotline ay ang linya ng pagbabago. Kaakibat ng 8888 hotline ay ang Presidential Action Center sa Malacanang. Isa itong matagal ng institusyon na tumutugon sa sari-saring problema na inilalapit sa kanila. Isa sa mga lumapit dito sa atin ay ang isang single parent na nais magtrabaho sa ibang bansa upang buhayin ang kanyang 6 na anak. Ang hinihingi lamang po niya ay ang kanyang Unified SSS ID sapagkat ito'y kailangan sa kanyang aplikasyon para makakuha ng isang pasaporte. Sa edad na 32, 6 na ang anak ni Mareski Pelitro. 2 taon na ang nakakalipas nang maghiwalay sila ng kanyang kinakasama. Kaya siya lang ang bumubuhay sa 6 na anak sa pamamagitan ng pagtitinda ng banana Q, turon, maruya at palamig sa Q-Mart Market sa Quezon City. Pero hindi sapat ang 300 pisong kita niya rito araw-araw para buhayin ang mga anak. Nung pagpunta ko dito, galing ako ng Cebu, kahit ni piso, wala pong suporta na binigay sa akin. 6 po yung anak ko. Kaya nag-apply siya ng trabaho bilang domestic helper sa Qatar. Titiisin na lang daw niyang mapalayo sa mga anak, maitaguyod lang sila. Yung kita ko dito, hindi nakasya lalo na mag-aaral na yung isang anak ko ng college. Kaya naisipan kong mag-apply ng Qatar. At sa kanyang pag-apply ng pasaporte, kailangan niya ng Unified ID mula sa SSS. 6 na buwan raw bago niya ito makuha, pero mapapaso na ang kanyang passport application, kaya kailangang madaliin ito. Kaya pumunta siya sa Presidential Action Center para humingi ng tulong kung saan binigyan siya ng referral letter para sa SSS. Sabi nga nila, ako daw ang pinakaunang tao na nagdala doon ng letters galing sa Malacanang. Kasi ang sabi naman ng presidente, di ba, kung mayroong kailangan ng isang tao, hindi na dapat pabalik-balikin pa kung andyan na. September 13 nang dalhin niya ang referral letter sa SSS Member Relations Department. Makalipas ang 1 buwan, nakuha na niya ang kanyang ID. Nakita naman namin yung pangangailangan niya. We facilitated with our
ID card production na mauna ito kasi dala nga ng pangangailangan. So na-facilitate natin yun, nauna siya. Pero sa regular process kasi dapat mayroong batching number yan. Pero case-to-case basis naman, yung nangyari nga sa kanya, kailangan niya. So ginawa namin ng aksyon. Kaya laking pasasalamat ni Mareski dahil gumugulong na ang kanyang aplikasyon para sa trabaho sa kabila ng kakulangan din sa panggastos sa pagproseso ng kanyang mga papeles. Mensahe ko po kay President Rodrigo Duterte, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin at saka sana po hindi niyo hintuan ang pagtulong gaya naming mahihirap at palagi niyo po kaming tutulungan. Nagpapasalamat po ako sa lahat dahil sa awa naman ng Diyos nakukuha ko na yung passport ko at saka pwede na akong makaalis papuntang Qatar. Maraming salamat sa SSS sa mabilis sa pagtugon ng problema na inilapit ni Mareski Pelitro. Pagliliwanag din ng SSS, ang Unified ID Processing ay tumatakbo ng 3 hanggang 4 na linggo. Nagkaroon lang daw ng problema sa supply ng ID cards bago mag-September, kaya natagalan ang pag-issue nito. Pero okay na ngayon, makukuha na ang aplikante ng SSS ID. Maraming salamat din kay Mareski sa pagtiwala sa ating pamahalaan. Isa lang yan mga kababayan sa mga inilapit sa pamahalaan para mabigyan ng karampatang aksyon. Kabilang po sa mga natulungan ng Presidential Action Center at 8888 Hotline ay ang inilapit naman ni Ginoong George Pascual ng San Jose City, Nueva Ecija. Nito lamang September 29. Ang hinihiling niya naman ay ang malaman ng desisyon ng National Water Resources Board kung saan ipinalipat niya ang kanyang pangalan, ang kanilang water permit na may numerong 1683 mula sa kanyang yumaong ina matapos may pamana sa kanya ang naturang property. April 18, 2012 pa, noong maghain ng petisyon si Ginoong Pascual. Matapos rin ang pagdaing ay hindi niya nalaman ay noong February 3, 2014 ay lumabas ang desisyon ng board na nag-aaproba sa paglipat ng water permits sa kanyang pangalan. Pero natenga ito sa execution sa di malamang dahilan. Kaya humingi siya ng tulong sa Presidential Action Center si Ginoong Pascual. Nung ma-endorso sa National Water Resource Board ang problema niya, na-execute na noon lamang October 14, 2016 ang desisyon. Sa wakas, nasa pangalan na ni Ginoong Pascual ang water permit. Kaya maraming salamat sa National Water Resources Board sa pagtugon sa hiniling ni Ginoong Pascual. Agosto 16 nang inilapit ng ating kababayan na si Ernie Mac sa Presidential Action Center sa pamagitan ng email ang 15 crew ng MV Blanco Zealand. 4 na buwan na umanong kinukulong ng may-ari ng barko sa Port of Sudan sa Africa ang mga seaman natin. Dagdag pa ni Ernie, sinisingil daw na may-ari ng 15 nating kababayan ang pagkakautang. Agad in-refer sa PACE sa OMWA or Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ang sumbong at agad din nila itong binigyan pansin. Maraming salamat Ernie Mac sa iyong pagbigay alam sa kalalagyan ng ating kababayang seaman at syempre salamat din sa DFA at OMWA sa mabilis na pagtugon. Umapila naman si Antonio Villarreal ng San Vicente, San Pedro Laguna sa Presidential Action Center para sa kanilang tirahan na di umano malapit na itong i-demolish. Taong 1980 pa nung magsimulang manirahan ng pamilya ni Antonio sa naturang lugar. Nakikiusap po siya ngayon na sa mga lokal na opisyal na huwag sanang gibahin ang kanilang tirahan at bigyan pa sila ng malilipatan. At ilang beses na rin namang di umanong lumapit sa mga ahensya ng gobyerno pero ang sabi sa kanya ay walang merito ang kanyang kaso, kaya palagi siyang natatanggihan. Sa ngayon, na-forward na ng PACE ang problema ni Mang Antonio sa Public Attorney's Office para mabigyan siya ng legal advice. Ano man ang kalabasan ng problemang yan, antayin po natin at ating ipa-follow up sa PACE at sa PAO o Public Attorney's Office. Si Ginang Irma de Vera naman ay taga Sorsogon ay lumapit sa PACE dahil sa request niyang financial assistance na 5,000 pesos sa National Commission on Muslim Filipinos.
July 25, 2014 pa na nag-request siya ng financial assistance. Naoprobuhan naman ito pero hindi nabigay sa kanya ang pera. Kaya noong October 25, 2016, humingi na siya ng tulong sa PACE na agad namang nagpadala ng sulat sa National Commission on Muslim Filipinos. Makalipas ang 2 araw na ibigay na kay Ginang De Vera ang kanyang financial assistance. Mga kababayan, yan ang ilan lamang sa mga inilapit na mga problema sa PACE o Presidential Action Center sa Bahay Ugnayan dito sa Malacanang. Sari-saring problema ang inilalapit dito at tinutugunan sa pamamagitan ng pag-refer sa kanila sa ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa kanilang mga problema. Tama ka dyan. Bukas ito sa publiko tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero kung hindi naman kayo makapunta dito, pwede kayong tumawag sa 8888 hotline. Pero kung hindi kayo makapunta dito, pwede kayong tumawag sa 8888 hotline. Itawag ninyo ang iyong problema. Sasagutin namin ito at hahanapan ng solusyon. Ito po ay si Attorney Marge Yu. At ako po naman ang inyong lingkod, si Secretary Salvador Panelo, na nagsasabing walang problemang hindi masusolusyonan sa linya ng pagbabago.